Sa pagpapatuloy ng ating manhwa, seryosong nakatingin si Noah sa kanyang mga magulang. Bakas sa kanyang mukha ang pagtataka sa mga nalaman niya tungkol sa kanila. Mahigit isang araw na ang lumipas mula nang paalisin ni Rosvice si Leon sa kanyang kwarto at mahigpit na pagsabihan na bawal na siyang pumasok doon pagsapit ng alas 7 ng gabi. Nang malaman ito ni Noah, agad siyang nagmungkahi sa kanyang mga magulang. Bakit hindi na lamang daw sila magsama sa iisang kwarto, tutal ay mag-asawa naman sila. Sa mga sandaling iyon, magkakasama na ang buong pamilya ni Rosvice sa loob ng hapagkainan. Magkatabing nakaupo sina Leon at Rosvice, at dahil sa mga sinabi ni Noah, kapwa sila nagulat. Hindi nila inaasahan na sa murang edad ng kanilang anak ay makakaisip ito ng ganoong paraan upang pagsamahin silang dalawa. Ngunit bago tuluyang dumating sa tagpong iyon, balikan muna natin ang nangyari 2 oras ang nakalipas, noong masaya at payapa pa silang kumakain bilang isang pamilya. Upang mas maunawaan kung paano nalaman ni Noah ang tunay na sitwasyon ng dalawa, kailangan nating bumalik sa hapagkainan kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik na kumakain sina Noah, Moen, Rosvice, at Leon. Walang nagsasalita. Tanging ang marahang tunog ng kubyertos at pinggan ang maririnig. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang tumingin si Rosvice kay Leon, tila may nais ipahiwatig. Agad itong napansin ni Leon kaya't lumingon siya pabalik kay Rosvice, dahilan upang bahagya siyang magulat. May kakaiba sa titig nito, seryoso, ngunit may halong pag-aalala. Sa titig na iyon, agad na naunawaan ni Leon ang nais ipabatid ni Rosvice. Kinuha niya ang isang tuwalya at marahang pinunasan ang kanyang bibig habang bahagyang napapikit, tila nag-iisip. Pagkatapos nito, napagdesisyonan niyang gawin ang napag-usapan nilang dalawa ni Rosvice. Sa gabing iyon, pinagpaplanuhan na nilang sabihin sa kanilang mga anak ang tungkol sa pagbubuntis ni Rosvice. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon ni Noah at Moen. Dahil dito, napag-isip-isip ni Leon na mas mabuting gumawa muna ng paraan upang malaman kung paano tatanggapin ng kanilang mga anak ang balitang iyon. Makalipas ang ilang sandali, ibinaba ni Leon ang tuwalya at ngumiti. Bahagya siyang tumingin kay Moen na masayang kumakain ng hapunan, saka nagsalita. Tinanong niya ito kung hindi ba naboboring si Moen kapag abala si Noah at ang kanyang mama sa kung ano-anong ginagawa. Sa simpleng tanong na iyon, sinubukan ni Leon na maramdaman ang magiging reaksyon ng kanyang mga anak, hindi niya namamalayang unti-unti nang nauunawaan ni Noah ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Masayang itinaas ni Moen ang hawak niyang tinidor bago magalang na sumagot kay Leon. Hindi raw siya boring dahil sanay siyang maghintay at matyaga raw siya hanggang matapos ni Leon ang kanyang trabaho. Matapos iyon, muling nagtanong si Leon kung gusto ba ni Moen na madagdagan pa ang miyembro ng kanilang pamilya. Dahil sa tanong na iyon, agad na nakuha ang atensyon ng isa pa niyang anak na si Noah. Bahagya itong tumingin kay Leon habang dahan-dahang umiinom ng orange juice, halatang nakikinig na rin sa usapan. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumayo si Moen at napakuyom ang kanyang 2 kamao. Masaya niyang sinabi na matagal na raw niyang gustong mag-alaga ng isang slime. Kaya naman buong inosenteng tinanong niya kung bibigyan ba siya ng kanyang ama at ina ng isang slime na maaari niyang alagaan. Sa tanong na iyon, halos mabilawkan si Noah at bigla niyang naibuga ang iniinom na orange juice. Dahil sa nangyari, mabilis na lumingon si Moen kay Noah. Bakas sa kanyang mukha ang pagiging inosente habang tinatanong nito kung ano ang problema at kung bakit bigla itong nabilawkan. Mabilis namang pinunasan ni Noah ang kanyang bibig at sinabing ayos lang siya. Samantala, biglang kumilos si Rosvice at ginamit ang kanyang buntot upang bahagyang hampasin ang paa ni Leon, dahilan upang mapangiwi ito sa sakit dahil sa kanyang naging tanong. Kaya naman si Rosvice na mismo ang kumilos at nagpaliwanag sa kanilang 2 anak tungkol sa tunay na sitwasyon ng kanilang pamilya. Tumingin siya kina Moen at Noah bago marahang ngumiti. Moen, sabi niya, hindi tayo nag-aalaga ng slime at wala rin tayong mga alagang hayop. Hindi rin tayo kukuha ng kahit anong aalagaan. Ang totoo niyan, ako ay buntis. Hindi magtatagal, madidagdagan ang miyembro ng ating pamilya. Sa mga salitang iyon, biglang nagliwanag ang mga mata ng 2 bata. Hindi agad nila maproseso ang revelasyong sinabi ng kanilang ina, ngunit kapwa sila nagulat at natuwa. Sa kabila ng pagkabigla,
malinaw na mababakas sa kanilang mga mukha ang matinding kasiyahan sa pagdating ng bagong kapatid. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumalon si Moen at yamakap sa tiyan ng kanyang ina. Hindi niya maitago ang tuwa habang sinasabing magkakaroon na siya ng bagong kapatid. Ngumiti lamang si Rosvisa at marahang sinabi na huwag muna siyang masyadong ma-excite, dahil napakaliit pa ng baby sa kanyang tiyan at hindi pa niya ito mararamdaman. Bahagyang lumapit si Leon sa kanyang dalawang anak na masayang nakatingin sa kanilang ina. Nakaramdam siya ng ginhawa ng mapagtanto niyang wala namang naging problema. Sa kanyang isipan, napabulong siya. Buti na lang, tinanggap lang nila ang lahat. Siguro masyado lang talaga akong nag-aalala. Samantala, biglang nanlaki ang mga mata ni Moen. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay habang punong-puno ng saya ang kanyang boses. Sinabi niyang gusto raw niyang magkaroon ng kapatid na babae na mas matanda pa sa kanya, at agad niyang tinanong ang kanyang ina kung posible bang mangyari iyon. Mabilis namang hinawakan ni Noah ang balikat ni Moen at mahinahong ipinaliwanag ang lahat. Sinabi niya na hindi kayang gawin iyon ni Mama. Ang maaari lang mangyari ay isilang ni Mama ang isang nakababatang kapatid, babae man o lalaki. Nang marinig ito, bahagyang ipinagdikit ni Moen ang kanyang dalawang daliri habang marahang nagsasalita sa sarili. Ganun ba yun? Hindi pala pwedeng magdesisyon kung baby boy o baby girl. Dahil sa narinig, bahagyang napatawa si Rosvisa sa pagiging inosente ni Moen. Hindi niya inaasahan na makakapagsabi ang kanyang anak ng ganoong mga bagay. Upang hindi ito madismaya, hinawakan niya si Moen sa ulo at marahang hinaplos. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi na kung gusto raw nito ng kapatid na babae, susubukan niyang ibigay iyon. Huwag daw itong mag-alala, gagawin niya ang kanyang makakaya. Matapos iyon, biglang naging seryoso si Noah at tumingin sa kanyang mga magulang. Bakas sa kanyang mukha ang pagiging mapanuri at matalino. Tinawag niya ang kanilang pansin at nagtanong, "Ma'am, Dad, dahil sa mga revelasyong sinabi ninyo sa amin, alam na rin ba ito ni na Ana o ng iba pang nagtatrabaho dito sa loob ng Silver Dragon Castle?" Tumingin si Rosvisa kay Noah at sandaling natahimik. Makalipas ang ilang segundong pag-iisip, sumagot siya. Para raw hindi maapektuhan ang trabaho ng mga katulong sa loob ng bahay, hindi pa niya sinasabi ang tungkol dito. Ngunit sa mga susunod na buwan, balak din niyang ipaalam upang hindi maging unfair sa kanila. Matapos marinig iyon, tila napaisip ng malalim si Noah. Hinawakan niya ang kanyang baba at bahagyang tumingin sa ibaba, worry may mabigat na iniisip. Pagkatapos ay nagsalita siya, "Ganun ba, pero hindi pwedeng ganito na lang." Pagkasabi niyon, itinaas ni Noah ang kanyang dalawang daliri at buong tapang na tumingin sa kanyang mga magulang. Dahil hindi pa raw alam ng ibang tao sa loob ng kaharian ang sitwasyon, iminungkahi niya na magsama na sina Leon at Rosvisa sa iisang kwarto. Dahil sa sinabi ni Noah, kapwa nagulat sina Leon at Rosvisa. Hindi nila inaasahan na sa murang edad ng kanilang anak ay makakaisip ito ng ganoong klaseng desisyon. Isang paraan ng pag-iisip na tanging mga may kakayahang umunawan ng mas malalim na sitwasyon lamang ang nagagawa. Hindi naman agad naintindihan ni Moen ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Kaya habang yakap pa rin niya ang tiyan ng kanilang ina, tumingin siya kay Noah at inosenteng nagtanong kung ano raw ba ang ibig niyang sabihin. Itinaas ni Noah ang kanyang kamay at inilapit ito sa balikat ni Moen. Seryoso niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Ayon sa kanya, ang pagsasama ng 2 taong nagmamahalan sa iisang bahay at iisang kwarto ay normal lamang. Kaya mas mabuti raw na magkasama sina Ma'am at Dad, hindi ba? Pagkatapos ay nag-cross arm si Noah at muling nagdagdag. Buntis si Mama, at hindi pa alam ng mga katulong ang tungkol dito. Mas magiging maayos kung may kasama siya sa kwarto upang may aalalay sa kanya anumang oras. Bata pa raw si Moen at siya naman ay may pag-aaral. Kaya sa ganitong sitwasyon, ang tanging maaasahan ni Mama ay si Dad. Nang marinig ang paliwanag na iyon, biglang nanlaki ang mga mata ni Moen. Doon niya tuluyang naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Samantala, biglang nagkatinginan sina Rosvisa at Leon. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabigla at pagtataka. Sa isipan ni Leon, iniisip niya kung papayag kaya si Rosvisa na matulog siyang kasama nito. Samantala, sa isip ni Rosvisa, iniisip naman niya kung papayag kaya si Leon na tumabi sa kanya sa gabi.
Sa isang iglap, sabay nilang naisip na imposible nga yatang mangyari iyon. Kaya mabilis na tumingin ang dalawa kay Noah. Kapwa sila tila pinagpapawisan habang pilit na nagpapaliwanag. Itinaas ni Rosvisa ang isang kamay at bahagyang pumikit bago magsalita. Ipinaliwanag niyang 2 buwan pa lamang siyang buntis at hindi pa naman iyon nakakaapekto sa kanyang kalagayan. Ayos lang daw siya at hindi na kailangang mag-alala pa si Noah. Pagkatapos noon, nauutol namang nagsalita si Leon. Humingi siya ng paumanhin at sinabing medyo masama raw ang kanyang pakiramdam, tila sisipunan siya. Ayaw raw niyang mahawa si Rosvisa, lalo na at buntis ito. Dahil sa mga palusot na iyon, nakaramdam ng inis si Noah. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at mariing iniling ang ulo. Malinaw ang kanyang boses nang sabihin niyang ang pagbubuntis ay isang seryosong bagay na kailangang paglaanan ng panahon at atensyon. Hindi raw pwedeng magkamali kahit isang beses lamang, dahil buhay ang pinag-uusapan. Matapos iyon, itinaas ni Noah ang kanyang kamay at buong tapang na nagdesisyon. Kung hindi raw kayang magdesisyon ni Mama, siya na ang gagawa nito. Magboboto raw silang lahat, at kung sino ang mas marami, iyon ang masusunod. Kung sino ang pumapayag na magsama sina Mama at Papa sa iisang kwarto, itaas ang kamay. Sa narinig na iyon, kapwa nabigla sina Leon at Rosvisa. Samantala, nang marinig ni Moen ang sinabi ng kanyang kapatid, masayang-masaya niyang itinaas ang isang kamay. Malakas niyang sinabi na sumasang-ayon siya. Mas maganda raw kung magkasama sina Mom at Dad sa iisang kwarto. Biglang napangiti si Leon at napabulong sa kanyang sarili. Grabe ka talaga, Moen. Sobrang supportive mo. Anuman ang sabihin ni Noah, mabilis mo talagang sinasang-ayunan. Pagkatapos, tumingin si Leon kay Rosvisa. Tahimik lamang ito at halatang nag-iisip ng malalim. Sa kanyang isipan, sinabi ni Leon sa sarili na alam niyang tatanggi si Rosvisa. Kaya napagpasyahan niyang piliin ang kabaligtaran ng magiging desisyon nito. Makalipas ang ilang sandali, nahihiyang itinaas ni Rosvisa ang isang kamay. Nauuto, siyang nagsalita habang iniiwasan ang tingin ng lahat. Pinipili ko munang hindi bumoto dahil hindi pa ako makapagdesisyon. Habang sinasabi niya iyon, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkailang sa sitwasyon. Dahil sa naging sagot ni Rosvisa, nanlaki ang mga mata ni Leon. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang magiging desisyon nito. Pumikit sandali ang Silver Dragon Queen at bahagyang lumingon kay Leon, tila nahihiya at hindi mapakali. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ng maayos si Leon. Ngumiti siya at nagsalita ng tila tanggap na ang nangyayari. Ngayon, dahil may 2 boto na pabor at isa ang hindi bumoto, kahit ano pa ang piliin ko ay hindi ko na mababago ang magiging desisyon. Kaya let's live together na lang. Pagkasabi niyon, masayang itinaas ni Moen ang kanyang isang kamay at malakas na nagsabi na yes, magkasama na raw si Mom at Dad sa iisang kwarto. Napangiti si Noah dahil nagtagumpay ang kanyang nais. Bahagya niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay habang sinasabi sa sarili na ayos na ang lahat. Pagkatapos, masaya siyang tumingin sa kanyang ina at palihim na nag-isip na sa ganitong paraan ay hindi na magiging malungkot si Mama dahil hindi na ito mag-iisa. Tumugon naman si Rosvisa ng isang ngiti habang nakatingin kay Noah. Maya-maya pa, hinawakan ni Noah ang kamay ng kanyang kapatid na si Moen at niyaya itong umalis. Uwi na tayo, huwag na tayong manggulo pa kina Mama at Papa. Tulungan na lang natin si Papa na mag-impake ng mga gamit niya at dalhin sa kwarto ni Mama para mas mabilis ang paglilipat. Tumango si Moen bilang pagsang-ayon. Di nagtagal, umalis na ang dalawa. Naiwan si Leon na nakatingin sa kanyang mga anak habang napapangiti. Sa kanyang isipan, naisip niya kung gaano kakaiba ang dalawang ito. Kapag oras na magtulungan sila, talagang nagkakaintindihan. Pagkatapos noon, lumingon si Leon kay Rosvisa na bahagyang napabuntong hininga. Ngumiti siya sa sarili at nag-isip na kahit kakaiba ang nangyari, maganda pa rin ang kinalabasan. Sa oras na magkasama na sila sa iisang kwarto, mas madali na niyang magagawa ang lahat ng kanyang mga plano. Hindi na niya kailangang mag-alala na mahuhuli siyang pumapasok sa kwarto ni Rosvisa, dahil ngayon ay magkasama na sila. Bigla namang damilat si Rosvisa at tumingin kay Leon na tila may halong inis. Ano bang tinitingin-tingin mo sa akin? Ganito ang naging desisyon ko dahil ayokong ma-disappoint ang ating 2 anak. Samantalang ikaw, biglang sumabat si Leon, bahagyang nagtanong. Ako,
Bakit, may problema ba sa akin? Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat sa sinabi ni Rosvice. Mabilis na lumapit si Rosvice sa kanya. Nakangiti ngunit may bahid ng panunukso ang kanyang tinig nang magsalita siya. Mukhang masaya ka yata na doon ka matutulog sa kwarto ko. Mukhang may plano kang hindi maganda sa akin, Leon. Baka nakakalimutan mo, buntis ako. Dahil sa ginawa ni Rosvice, bahagyang napaatras si Leon. Biglang namula ang kanyang mukha at mabilis siyang tumingin sa gilid habang natatarantang nagsalita. Tumigil ka nga, Rosvice. Sino bang may gusto ng mga ginagawa mo sa akin tuwing gabi? Parang ikaw lang naman yata ang may gusto niyan. Matapos niyang sabihin iyon, bahagyang lumakad paabante si Rosvice. Muling nagsalita si Leon, pilit na nagpapaliwanag. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ginagawa ko lang ito para sa mga anak natin. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, pinutol na siya ni Rosvice. Umayos ka nga, Leon. Nagpapaliwanag ka na nga lang, natatarante ka pa. Halatang may pinaplano ka na naman sa akin. Tandaan mo, buntis ako. Hindi mo pwedeng gawin ang kung anumang naiisip mo kapag magkasama na tayo.